Minsan ka na bang umibig sa isang tao? Minsan ka na bang nagmahal ng patago? Yung kahit gustong-gusto mo na sabihin sa kanya ang totoo, ay nawawalan ka ng lakas ng loob pagkaharap mo siya. Yung pagdating sa ibang babae ay napakadaldal mo, pero pagdating sa kanya ay natatameme ka. Ano nga ba ang gagawin mo sa isang sitwasyon? Sasabihin mo kaya sa kanya ang nararamdaman mo o mananatili na lamang itong lihim? Dear Kuya Alex, ako po si Arnel, 27 years old. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwentong pag-ibig na tiyak ay kapupulutan ng aral, lalo na sa mga taong nagmamahal ng patago. Kuya Alex, sa buong buhay ko ay masasabi kong dalawang babae lamang ang naging mundo ko. Dalawang babae lamang po ang minahal ko ng sobra. Ako po ay nagtatrabaho sa isang factory dito sa lugar namin. Kuya Alex, ako yung isang klase ng tao na mapagbiro at masayahin. Ako rin po ay isang madaldal at madalas na nakikipagbiruan sa mga katrabaho naming babae. Pero di ko po akalain ang ugali kong ito ay magbabago dahil sa isang babae lamang. Isang hapon po noon nabalitaan ko mula sa mga kasamahan ko na may mga bago raw pong pasok. Nung una hindi ko yon pinapansin until makita ko ang isa sa kanila. Ang trabaho ko po kasi roon ay tagahakot ng big bag mula sa mga nagsisilid nito na karamihan po sa kanila ay mga babae, and as expected, doon po ang isa sa mga bagong pasok. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay agad nang tumibok ang puso ko na matagal nang hindi umiibig pa. Habang hakot ko ang big bag ay hindi ko maiwasan na mapalingon sa kanya. Every time na mapapatingin ako sa kanya ay biglang nagiging kumpleto ang araw ko. Napakaganda naman po kasi ng babaeng ito, Kuya Alex. Gusto ko po sana siyang lapitan at tanungin kung anong pangalan nito, pero pinapangunahan ako ng kaba at hiya. Hindi ko po maintindihan kung bakit pagdating sa kanya ay hindi ako makapagsalita. Nagkataon po ng isa sa mga barkada ko ay pinsan pala niya, at doon ko nalaman na ang pangalan niya ay Jane. Bagay na bagay po talaga sa pangalan nito dahil mostly po ay nagagandahan ang mga babaeng ang pangalan ay Jane. Walang araw, Kuya Alex, na hindi siya nawala sa isipan ko. Minsan ay kapag pumupunta ako sa pwesto nila para maghakot ng mga big bag, ay gustong-gusto ko noon na kausapin siya or magsabi man lang na, "Pagod ka na ba? Kamusta ka na?" Mga ganong galawan po ba para mapansin man lang. Pero katulad nga po ng dati ay pinapangunahan na naman ako ng kaba at takot. Hindi ko po mapigilan na masabi sa mga barkada ko na katrabaho ko rin ang nararamdaman ko para kay Jane. Akala ko pa naman ay mananatili lamang itong sekreto. Akala ko hindi nila ipagkakalat, pero nagkamali ako. Dahil marami na po ang nakakaalam na gusto ko si Jane. Ang mga lokong to sinabi pala. Alam na rin ng barkada ko na pinsan ni Jane ang tungkol doon. Mahinala pa ako na baka sinabi niya sa pinsan niya. Lagot na po talaga. Mabubulgar na ang sekreto kong pag-ibig sa magandang si Jane. Naisipan ko po na i-add siya sa Facebook at i-chat. Akala ko hindi niya i-accept, pero days later lamang ay nagulat lamang ako na in-accept niya ang aking friend request. Syempre po sobrang tuwa ko nun dahil di ko akalain na i-accept niya ako agad. Kahit mahiya, kaba at takot ay naglakas loob pa rin ako na i-chat siya. "Hi po, kamusta ka na?" Ang saad ko sa chat na hindi ko akalain na magre-reply din siya kaagad. "Eto, okay lang. Ikaw ba? Anong ginagawa mo?" Kuya Alex, grabing ngiti po ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko inasahan na ang magandang si Jane ay magre-reply. "Eto po, kumakain." Ang naging tugon ko naman sa kanya na agad niyang hinart. Sobra po kong nahihiya kapag pumapasok ako sa work na hindi maayos ang buhok. Kaya every time na pumapasok ako ay hindi nawawala ang pagpapabango sa sarili at pag-aayos ng buhok para kapag pupunta na ako sa pwesto ay mapapansin niya ako. Madalas nga po ay pinagmamastan ko siya ng palihim. Hindi ko mawari kung bakit nagiging kumpleto ang araw ko makita lamang siya. "Pare, nakatitig ka na naman sa kanya." Ang untal ng isa sa mga kaibigan ko na pailing-iling pa. Hindi po ako makasagot dahil nakatingin lamang ako sa magandang si Jane.
ba't kasi ayaw mo pang ligawan? Ang dagdag nito, alam mo naman pare na mayayain ako. Tsaka, natatakot kasi ako na baka di niya ako sagutin. Ang sagot ko naman na may pag-aalinlangan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? At saka pare, walang mangyayari sa'yo kung makukontento ka na lamang sa pagtitig sa kanya. Sige, ikaw din, baka maunahan ka ng iba. Tandaan mo, marami nagkakagusto dyan. Kaya Alex, napaisip ako sa sinabing ito ng isa sa mga kaibigan ko. Sabagay, tama nga naman. Marami pong nagkakagusto sa kanya na ang ilan ay di mas hamak na mas guwapo kaysa sa akin. Napaghinaan tuloy ako ng loob na baka mabalitaan ko na lamang isang araw na may boyfriend na ito. Kaya naman nung Valentine's Day ay isang desisyon ang ginawa ko. Binala ko noon na bigyan siya ng bulaklak at tsokolate. Nagkataon na sa pag-uwi ko galing trabaho ay may nakita ako. Kaya naman di na ako nagkatubili pa na bumili. Habang nasa bahay ay nag-iisip ako kung paano ko ito ibibigay. Maging sa pagtulog ay may pag-aalinlangan pa rin ako kung itutuloy ko ba ang bala ko. Grabing kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na iniisip ko pa lamang kung paano ko ito ibibigay sa kanya. Paano pa kaya pag nasa actual na? Pa kaya? Iniisip ko rin Kuya Alex kung anong magiging reaction nito kung sakali. Matutuwa ba siya sa ibibigay ko o maiinis lamang? Tatanggapin niya kaya o hindi? Mga ganong katanungan na mas nagpababa lalo ng confidence ko. Kinabukasan po, hawak ko ang bulaklak na may kasamang tsokolate. Medyo kinakabahan man ay nilakasan ko na ang loob ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pasimpleng inabot ang regalo ko po sa kanya. Nang tumingin po ito sa akin ay bigla akong kinabahan, kaya naman agad-agad akong umalis nang hindi nagpaalam. Napaka-awkward po ng pangyayaring yon. Beruin mo nga naman po kasi na ikaw ang nagbigay tapos tatakbo ka lang. Tawa po ng tawa noon ng mga katrabaho ko at mga kabarkada. Sabi nila napakaduwag ko raw sa babae. Wala Napaghihinaan talaga ako ng loob pagkaharap ko siya. Kuya Alex, nagpatuloy po ang aming communication sa pamamagitan lamang po ng chat. Opo, malakas ang loob ko pag sa chat pero pag sa actual na ay napaghihinaan na. Kamilang beses ko po siyang niyaya sa chat na kumain sa labas. Pero sabi niya, kung gusto mo kong ayain na kumain sa labas, dapat sa personal, hindi sa chat. Ang tugon ko naman po ay, sige, subukan ko. Mga ganong tagpo po na paulit-ulit. Sinabi ko pa noon sa kanya sa chat na gusto ko siyang ligawan. Pero ang lagi lamang niyang tugon ay sabihin ko raw ito sa kanya ng personal at hindi sa chat lamang. Naalala ko pa Kuya Alex, one time ay inantay niya ako noon after ng work. Nakita ko po yon pero hindi ko siya nilapitan gaya ng dati dahil mahina ang loob ko. Dahil kapag kaharap ko po kasi siya ay hindi ako makapagsalita. Ewan, lagi na lang ganito pero pagdating naman sa ibang babae ay hindi naman. Napakadaldal ko pa nga. Kagad kong nilapitan ng isa sa mga barkada ko. Sabi niya na baka ako raw yung inaantay ni Jane sa labas. Pero dahil nga sa napaghinaan ako ng loob, hindi ko na lamang siya nilapitan. Sobrang nagsisisi ako ng mga araw na yon na hindi ko siya pinuntahan. Sigurado akong na-disappoint ito sa akin. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko kung bakit ganun. Sobra akong naiinis. Ilang araw po ang lumipas, may bagong pasok bumuli sa aming pabrika. Si Roselyn. Magkatabi lamang po ang kanilang pwestong dalawa. Pero di gaya niya ay nagagawa kong biru-biruin si Roselyn. Paminsan-minsan ay nagbibitiw ako ng mga joke sa kanya. Wala naman pong mali siya doon dahil ginagawa ko naman po yun sa lahat maliban kay Jane. Isa pa ay wala naman po kasi akong gusto sa kanya kaya ganoon na lamang ang lakas ng loob ko na makipagbiruan sa kanya. At sinasabayan naman po niya mga biro ko at paunti-unti ay lagi niya ko tinatanong kung anong pangalan ko. Naging magkaibigan kami ni Roselyn sa maikling panahon until ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa akin. Walang pag-aalinlangan ko rin po talaga na hinanggap dahil sa gusto ko rin po talaga na maranasan ang magkaroon ng isang kasintahan. At naging maayos naman po ang aming relasyon. Hindi pa rin naman nagbago ang mga dati naming ginagawa na pagbibiruan. Kuya Alex, si Roselyn po ang kauna-unahang naging kasintahan na sineryoso ko. Pinakilala ko pa nga po siya sa mga kapatid ko lalo na sa ate ko. Malugod naman po siyang titinanggap ng pamilya ko lalo na ng ate ko. Maglaon ay pinakilala din niya po ko sa nanay niya at sa mga kapatid niya.
Tanggap naman po nila ako. At naging masaya naman po ang aming pagsasama. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin po nawawala ang nararamdaman ko para kay Jane. Pero mas pinili ko na ilihim ito at kalimutan dahil sa ayokong masaktan ang kasintahan ko. Iniwasan ko na rin po ang dati kong ginagawa na pakikipagbiruan sa mga katrabaho kong babae. Ayoko po kasi na makaramdam ito ng selos. Kuya Alex, akala ko po si Roselyn na makakasama ko habang buhay. Akala ko siya na ang katuparan ng mga dasal ko. Ang akala kong ito ay akala lang pala. Sabi nga po nila sa kasabihan, kung sino pa mga itinuring mong tunay na kaibigan ay sila pa ang sasaksak sa iyo patalikod. Napatunayan ko po sa sarili ko na totoo talaga ang salitang ito. Isang araw po ng day off ko sa trabaho, umawag po sa akin si Roselyn at nagpaalam na magiinom lamang sila ng kaibigan niyang babae sa isa nilang kaibigan. Arnel, makikipag-inuman lang kami ni Jessa doon sa isa naming kaibigan ang banggit nito. Ha? Saan ba yan? Sino ba yung kaibigan na sinasabi mo? Ang tanong ko naman. Basta, isa sa mga malapit lang naming kaibigan. Tsaka huwag kang mag-alala, kasama ko naman si Jessa. Naiintindihan ko naman na may kasama ka. Pero syempre, nag-alala lang ako sa'yo. Sino ba kasi yung kaibigan na sinasabi mo? Ang muli ko pang tanong. Sige na nga. Kila Glyza, okay na? So pwede na ba kaming umalis, pumunta ron? Ang pasigaw po nitong sabi. Galit ka ba? Sorry na. Gusto ko lang naman kasi malaman para mapanatag loob ko. Ang sambit ko po bago nagtapos ang aming communication. Buong akala ko po Kuya Alex na doon talaga sila magiinuman. Nakampante naman po ako na safe ang girlfriend ko. Pero may part po sa utak ko ang nagsasabi na sundan ko sila dahil sa hindi po ako mapakali, pumunta po ako agad sa kaibigan na sinasabi niya. Ganoon na lamang po ang pagtataka ko dahil sabi ng kaibigan niya ay wala daw ang girlfriend ko roon at di naman daw po sila nagiinuman. Hinatawagan ko po si Roselyn pero nakapatay ang phone nito. Labis po ang pag-aalala ko sa kanya. Bakit niya kailangang magsinungaling? Ano kayang ginagawa niyang milagro? Niloloko ba niya ako? Kung ganoon, sino naman ang lalaking iyon? Yan po mga katanungan na hindi mawala sa isipan ko. Halos hindi po ako makatulog Kuya Alex sa kakaisip. Kinabukasan po ay tumawag sa akin ng kaibigan niya na kasama niya sa inuman. Nagimbal ako sa pinagtapat nito. Hindi raw po talaga sila pumunta sa kaibigan nilang babae bagkos ay doon raw po sila tumuloy sa bahay ng dalawa kong kaibigan. Doon raw po ay kainuman nila ang mga kaibigan ko. Arnel, may nangyari kila Roselyn at ng isa sa mga kaibigan mo. Ito po ang katagang nagpaguho sa mundo ko. Halos pagsaklubi ng langit at lupa ang nararamdaman ko. Halos hindi ako makahinga. Namalayan ko na lamang ang dahan-dahang pagpatak ng mga luha na pinipilit ko namang punasan para hindi na mapansin ng pamilya ko sa kabila ng sakit na nararamdaman. Kumalat po sa aming trabaho ang ginawa ni Roselyn at ng isa sa mga kaibigan ko. Marami ang nagsabi sa akin na hiwalayan ko na raw ito. Makailang beses pa po na humingi ng tawad ang girlfriend ko, umiiyak pa nga po ito na halata mong sobra itong nagsisisi. Kwento rin po pala ng isa sa mga kaibigan ko na araw-araw daw ay may nangyayari sa girlfriend ko at sa taksil kong kaibigan sa pwesto nito. Pinapatay lamang daw nila ang ilaw at nagtatago sa may sulok. Ibig sabihin ay matagal na pala nila akong pinagtataksilan. Hindi po ako sigurado kung totoo ang nakarating sa akin. Pero noong mga oras na yon ay desidido na ako na makipaghiwalay. Tama sila. Di ko deserve ang kagaya niya. Samantala Kuya Alex,
May naririnig po ko noon na bulong-bulungan. Ang sabi raw ni Jane na bakit mas pinili ko pa ang isang mataba kaysa sa payat. Pero bang may gusto rin daw ito sa akin. Inaantay lang daw na ako ang unang magparamdam ng pag-ibig sa kanya. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay ko. Itinuon ko na lamang ang sarili ko sa trabaho. Sa ngayon po ay single pa rin ako, ilang taon na po ang nakakalipas. Pero ang sakit ay hindi pa rin po nawawala. Kuya Alex, nabalitaan ko na single na raw po ulit si Jane. Bigla akong nabuhayan ng loob. Sabi ko pa na hindi ko nahayaan pa na mawala siya sa akin. Susubukan ko na ipagtapat sa kanya ng harap-harapan ang aking pag-ibig. Ito ay kapag nakabalik na siya mula sa kanilang probinsya. Kuya Alex, hanggang dito na lamang po ang aking kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa inyo. Nagmamahal, Arnel.